Maagang-maaga pa lamang nang dumating sa harap ng napakalaking gusali ng kumpanya ang isang babae na may simpleng pananamit. Kupas ang kulay ng kanyang blouse at halatang matagal nang ginagamit ang kanyang lumang bag na nakasabit sa balikat. Ang tsinelas niya ay manipis na rin ng swelas at ang buhok niya ay nakatali lamang ng simple sa likod. Sa unang tingin ay iisipin ng kahit sino na isa lamang siyang ordinaryong babae na galing sa hirap. Huminto siya sandali sa tapat ng gusali at tiningala ang matayog na istruktura ng kumpanya. Sa salamin ng pinto ay bahagya niyang nakita ang sarili. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya, tila ba may iniisip na kakaiba sa kanyang pagdating doon. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Giselle Dalisay. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob ng lobby. Pagbukas pa lamang ng pinto ay agad sa kanyang bumungad ang lamig na hangin mula sa aircon ng gusali. Malawak ang lobby, napapalibutan ng makikinang na saig at modernong mga mesa. Abala ang mga empleyado sa kani-kanilang gawain habang may ilan namang nakatayo at nagkukwentuhan malapit sa reception desk. Sa sandaling pumasok si Giselle ay agad siyang napansin ng ilan. May dalawang babaeng empleyado na nakatayo sa gilid ng lobby habang may hawak na mga tablet. Bigla silang napapingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi na nila itinago ang pagtingin na parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang itsura. May pumasok na naman yata dito, bulong ng isa. Tumingin ng kasama niya at bahagyang napangiwi. Parang naligaw yata, hindi ito charity center. Hindi narinig ni Giselle ang kanilong sinabi, ngunit ramdam niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Sanay na siya sa ganoong klasing tingin. Sa halip na pansinin iyon ay tahimik lamang siyang naglakad papunta sa isang upuan sa gilid ng lobby. Maingat siyang umupo doon habang hawak ang kanyang bag. Sa kabilang bahagi naman ng lobby ay may tatlong lalaking empleyado na nag-uusap tungkol sa isang proyekto. Ngunit nang napansin nila si Giselle ay naputol ang kanilang usakan. "Uy, tingnan mo iyon!" sabi ng isa habang bahagyang tumatawa. "Mukhang may naligaw na tindera dito." "Baka naghahanap ng tulong pinansyal," sagot ng isa pa habang nakangisi. Napailing ang isa sa kanila habang nakatingin kay Giselle. "Hindi ko alam kung bakit nakapasok iyan dito." Habang tumatagal ay mas maraming mata ang napalingon sa kanya. Para bang kakaiba ang presensya niya sa lugar na iyon. Ang karamihan sa mga empleyado ay nakasuot ng mamahaling damit, maayos ang ayos ng buhok at may mga ID na nakasabit sa kanilang leeg. Sa gitna ng ganoong kapaligiran ay lalong naging kapansin-pansin ang pagiging simple ni Giselle. Ngulit tila wala itong pakialam. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng paligid. May kakaibang kalmado sa kanyang mukha na tila hindi apektado sa mga bulungan ng mga tao. Maya-maya ay may dalawang lalaking empleyado na dumaan malapit sa kanya. Isa sa kanila ang bahagyang tumingin sa kanya at napangisi. "Siguro naghahanap ng trabahong bilang janitress," sabi niya ng pabiro. "Baka nga, pero mukhang hindi pa nga nakakaabot sa interview iyan." Hindi pa rin nagsasalita si Giselle. Sa halip ay bahagya siyang napayuko at parang may iniisip. Hindi siya galit, hindi rin siya nasasaktan sa paraang inaasahan ng iba. Para bang may alam siyang hindi alam ng mga taong nasa paligid niya. Sa reception desk ay napansin na rin siya ng receptionist. Isang babae na may kinis na buhok at makintab mauniporme ang tumingin sa kanya mula sa kanyang mesa. Bahagya siyang nagtaas ng kilay habang sinusuri ang itsura ni Giselle. Matagal nang nakaupo ang babae, ngunit hindi pa lumalapit upang magtanong. May isa pang empleyadong dumaan sa harap ng reception at napansin din si Giselle. Napangiti ito ng mangnangasir. Mukhang hindi bagay sa kanya ang lugar na ito, bulong niya sa receptionist. Bahagyang ngumiti ang receptionist ngunit hindi nagsalita.
Samantala, patuloy lamang na nakaupo si Yesel habang hawak ang kanyang bag. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa paligid, tila sinusuri ang mga taong nasa loob ng gusali. Sa kabilang bahagi ng lobby ay may ilang empleyadong nag-uusap habang nakatingin sa kanya. Sino kaya iyon? Tanong ng isa. Hindi ko alam, pero mukhang wala siyang ginagawa dito, sagot ng kasama niya. Baka naghihintay ng kung ano. Habang tumatagal ay lalong dumadami ang nagkakainteres sa presensya niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay nananatili siyang tahimik. Sa loob-loob niya ay alam niyang ito pa lamang ang pagsisimula ng isang bagay na magpapabago ng araw ng lahat ng tao sa loob ng gusaling iyon. Makalipas ang ilang minuto ay napansin na ng receptionist na matagal nang nakaupo ang simpleng babae sa gilid ng lobby. Ilang beses na itong sinulyapan habang patuloy na nagtatype sa kanyang computer. Sa totoo lang ay kanina pa siyang nagtataka kung bakit parang walang ginagawa ang babae roon at kung paano ito nakapasok sa loob ng gusali nang walang nagbabantay. Sa wakas ay tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad papunta kay Hazel. Habang papalapit ang receptionist ay napatingin ng ilang empleyado sa kanila. May ilan pa ngang bahagyang ngumiti, tila inaabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Huminto ang receptionist sa harap ni Hazel at tinignan nito mula ulo hanggang paa. Hindi na maitago ang bahagyang pagtaas ng kilay habang sinusuri ang simple nitong ayos. "Magandang umaga," sabi niya sa medyo malamig na boses. "Ano pong sadya ninyo dito sa kumpanya?" Dahan-dahang tumingala si Hazel at tumingin sa babae. Kalmado ang kanyang mukha at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Magandang umaga rin po," sagot niya ng mahinahon. "May gusto lang sana akong itanong tungkol sa..." Hindi pa siya tapos magsalita nang may biglang sumingit na boses mula sa likod. "Uy! Nag-a-apply yata dito!" Napalingon ng receptionist. 2 empleyadong babae ang lumapit sa kanila, habang may hawak na mga folder. Pareho silang nakangiti, ngunit halatang may bahid ng pang-aasar ang kanilang ekspresyon. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Hazel at napangiti ng mapanukso. "Miss, sigurado ka bang dito ka dapat pumunta?" Tanong niya habang bahagyang nakapamewang. "Mukhang hindi ito ang lugar para sa mga katulad mo." Bahagyang napabuntong hininga ang receptionist, ngunit hindi niya pinigilan ang mga kasamahan. Ang isa pang babae ay sumingit sa usapan. "Baka naligaw lang siya o baka naghahanap ng trabaho bilang janitress dito," sabi nito habang bahagyang tumatawa. Narinig yon ng ilang empleyado na nasa malapit, kaya napalingon din sila. Maya-maya ay may ilan na ring napapangiti at nagbubulungan. Tahimik lamang na nakaupo si Hazel habang nakikinig. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtaas ng boses. Dahan-dahan lamang siyang tumayo mula sa kanyang kinuupuan. "Pasensya na po," sabi niya ng mahinahon. "Gusto ko lang sanang..." Hindi na naman siya tapos sa sasabihin nang muling sumingit ang isa sa mga babae. "Teka lang," sabi nito habang tinitignan ng bag ni Hazel. "Sigurado ka bang may appointment ka dito? Wala kaming charity program ngayon ha?" Dagdag ng isa pa habang napapangisi. Nagtinginan ng dalawa at sabay silang natawa. Sa likod nila ay may ilang lalaking empleyado na nakikinig sa usapan. Isa sa kanila ang napailing habang nakangisi. Mukhang maling building ang pinasok niya. Baka naghahanap ng tulong pinansyal. Dahan-dahang buntong hininga si Hazel. Ramdam niyang halos lahat ng mata sa lobby ay nakatingin na sa kanila. Tumingin siya sa receptionist at sinubukang magsalita muli. "Gusto ko lang sanang magtanong kung..." Ngunit bago pa siya matapos, ay napailing ang isa sa mga babae. "Miss, kung naghahanap ka ng trabaho, maraming kumpanya sa labas na tumatanggap ng katulad mo. Pero dito kasi medyo mataas ang standards." Napatawa ang kasama niya. "Oo nga tignan mo naman ang suot mo." Tahimik lamang na tumingin si Hazel sa kanila. Sa loob ng lobby ay lalo pang dumami ang nagmamasid sa esena. May ilan pang nagbubulungan habang nakangiti. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hazel.
Sa halip ay mahagya siyang ngumiti. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil tila alam niya ang isang bagay na hindi alam ng mga taong nasa paligid. Subalit hindi iyon napansin ng mga empleyado. Ang nakita lamang nila ay isang babaeng mukhang mahirap na nakatayo sa gitna ng isang malaking kumpanya. Isang babae na sa tingin nila ay hindi nababagay sa lugar na iyon. Napabuntong hininga ang receptionist at tumingin sa Yesel. "Miss, kung wala kayong appointment dito, baka mas mabuting..." Muli ay may sumingit na boses mula sa gilid. "Ay nako, sayang lang ang oras. Sabihin na lang natin sa guard na palabasin siya." Napatingin ng ilang empleyado sa Yesel na tila hinihintay kung ano ang gagawin niya. Ngunit sa halip na makipagtalo ay nanatili siyang kalmado. Bahagya siyang napayuko habang hawak ang kanyang bag. Sa sandaling iyon ay hindi pa alam ng mga taong sa lobby na ang simpleng esenang iyon ang magsisimula ng isang pangyayari na hindi nila kailanmang makakalimutan. Habang nakatayo si Yesel sa gitna ng lobby, ay lalo pang dumami ang mga empleyadong napapalapit upang manood sa nangyayari. Ang iba ay nagkukunwaring may hinahanap sa kanilang mga telepono, ngulit halatang nakikinig sa usapan. Ang iba naman ay lantaran ng nakangisi habang pinagmamasdan ang simpleng babae na tila nagkamaling pumasok sa isang lugar na hindi raw para sa kanya. Sa harap niya ay nakatayo pa rin ang receptionist at ang dalawang empleyadong babae na kanina pa nagsisingit sa usapan. Halos hindi na hinahayaan ng mga ito na makapagsalita ng maayos si Yesel. "Kung may kailangan ka, mas mabuting pumunta ka na lang sa ibang opisina," sabi ng isa habang nakapamiwang. "Hindi ito ang tamang lugar para sa mga taong walang appointment." Tahimik lamang si Yesel habang nakatingin sa kanila. Hindi siya sumabot. Sa halip ay tila pinag-aaralan lamang niya ang mga tao na nasa paligid niya. Sa kabilang bahagi ng lobby ay may elevator na bumukas. Mula roon ay lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng maayos na suit at may seryosong mukha. Sa sandaling makita siya ng ilang empleyado ay agad silang natahimik. Ang lalaking iyon ay si Sandro Virel. Kilalang kilala siya ng mga empleyado sa gusali dahil siya ang isa sa mga pinakamahigpit na supervisor sa kumpanya. Hindi siya madaling lapitan at lalong hindi siya marunong magpatawad sa mga taong gumagawa ng gulo sa loob ng opisina. Habang naglalakad si Sandro sa lobby, ay napansin niya ang kumpol ng mga empleyado. Napakunot ang kanyang noo habang lumalapit. "Ano ang nangyayari dito?" tanong niya sa malamig na boses. Biglang tumahimik ang paligid. Nagtinginan ang mga empleyado bago tumingin ang receptionist sa kanya. "Sir, may babae po kasi na..." Hindi na natakos ng receptionist ang sasabihin dahil napatingin na si Sandro kay Yesel. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Halata ang pagdududa sa kanyang mukha. "Sino ka?" tanong niya ng diretsyo. Kalmado lamang na tumingin si Yesel sa kanya. "Magandang umaga po," sagot niya ng mahinahon. Ngunit hindi iyon ang inaasahang sagot ni Sandro. Bahagya siyang napangisi na tila hindi natutuwa sa presensya ng babae. Sa ganitong klasing kumpanya, may proseso. Hindi basta-basta pumapasok ang kung sino lang. Napayuko ang ilang empleyado na tila natutuwa sa nangyayari. "Kung may kailangan ka, pumunta ka sa guard sa labas. Hindi ito ang lugar para sa mga..." Sandaling tumigil si Sandro habang muling sinusuri ang babaeng sa harap niya. Para sa mga taong hindi naman empleyado dito. Tahimik pa rin si Yesel. Hindi siya nagpakita ng galit o inis. Ngulit sa kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi napansin ng mga taong nasa paligid niya. Ang isa sa mga empleyado ay napangisi habang nakatingin sa kanya. "Sir, baka naligaw lang talaga." Nabuntong hininga si Sandro.
Sayang ang oras ng lahat dito. Pagkatapos ay tumingin siya sa receptionist. Sabihan mo ang guard sa labas na palabasin na siya. Nakarinig ang ilang empleyado yon at ilang yon ay napangiti sa narinig. Nagsasalita pa nga ang isa ng may bahagyang tawa. Narinig ni Yesel ang lahat ng iyon, ngulit hindi siya gumalaw. Sa halip ay dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago tumingin kay Sandro. Pasensya na po kung nakakaabala ako, mahinahon niyang sabi. Ngunit hindi na siya pinansin ng supervisor. Lumiko si Sandro at tila aalis na sana nang biglang may isa sa mga empleyado na nagsalita ng pabiro. Sir, baka gusto niyo siyang tanungin kung saan siya galing. Nagkaroon ng mahinang tawanan sa paligid. Tumigil si Sandro at bahagyang napailing. Hindi ko na kailangang malaman. Pagkatapos ay muling tumingin kay Yesel. Lumabas ka na. Ang tono ng kanyang boses ay hindi galit, ngulit malinaw na hindi na niya gustong pahabain pa ang sitwasyon. Sa sandaling iyon ay tila naging mas mabigat ang hangin sa loob ng lobby. Ang ilang empleyado ay nakangiti habang pinapanood ang babaeng kanilang pinahiya. Samantalang si Yesel ay nanatili pa ring tahimik. Sa kanyang mukha ay walang galit. Tanging ang mahinang lungkot lamang ang makikita sa kanyang mga mata habang nakatayo siya sa gitna ng maraming taong humusga sa kanya dahil lamang sa kanyang itsura. Nanatiling tahimik ang buong labi matapos utusan ni Sandro na palabasin si Yesel. Ilang empleyado ang nagkatinginan habang ang iba naman ay bahagyang mumiti na parang natapos na ang isang maliit na palabas sa harap nila. Para sa kanila ay simpleng pangyayari lamang iyon. Isang babaeng mukhang mahirap na naligaw sa loob ng isang malaking kumpanya. Dahan-dahang yumuko si Yesel bilang paggalang, saka siya naglakad patungo sa pintuan ng labi. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagpakita ng galit o pagtutol. Ang bawat hakbang niya ay mahinahon, tila tanggap na niya ang paraan ng pagtrato sa kanya ng mga taong nasa loob ng gusali. Habang naglalakad siya, ay may ilang empleyadong nakasunot ang tingin sa kanya. May ilan pang nagbubulungan habang pinagmamasdan siya. Napansin niyo ng isang babaeng empleyado na kanina pang nangungutya sa kanya. May hawak itong cellphone at tila may naisip na kakaiba. Sandali lang, bulong niya sa kanyang kasama habang bahagyang nakangisi. Inangat niya ang cellphone at palihim na itinutok ang kamera kay Yesel na naglalakad palabas ng labi. Uy, anong ginagawa mo? Tanong ng kasama niyang babae. Tignan mo to, sagot niya habang pinipindot ang record sa kanyang cellphone. Ang lakas ng trip nito. Napatingin ng ilan sa mga empleyado nang napansin nilang may nagre-record. Ang isa sa kanila ay napangiti. I-post mo sa group chat ng kumpanya, sabi nito habang nakangisi. Habang naglalakad si Yesel patungo sa pintuan, ay hindi niya napansin na may ilang cellphone na nakatutok sa kanya. May isa pang empleyado ang kumuha ng larawan habang siya ay dumaraan sa gitna ng labi. May ilan pang ang bahagyang tumatawa habang kinukunan siya ng video. Tignan mo naman, sabi ng isang lalaki habang nakatingin sa screen ng cellphone ng katrabaho niya. Parang napahiya talaga. Ipadala mo sa GC natin, dagdag ng isa pa. Makalipas lamang ang ilang segundo ay kumalat na ang video sa group chat ng mga empleyado ng kumpanya. Doon ay makikita si Yesel na naglalakad palabas ng labi habang ang ilang tao ay nakatingin sa kanya. Agad itong pinuno ng mga komento. Sino ba yan? Bakit nakapasok yan dito? Mukhang naligaw. May ilan pang naglagay ng tumatawang emoji sa chat. Samantala ay tuluyan nang nakalabas si Yesel sa labi ng gusali. Sa labas ay tumambad sa kanya ang init ng araw. Tahimik siyang huminto malapit sa gilid ng entrance ng kumpanya. Sandali siyang tumingin sa paligid. Sa harap ng gusali ay may malawak na driveway kung saan pumapasok at lumalabas ang mga sasakyan ng mga empleyado at bisita. May mga halaman sa gilid ng daanan at may ilang upuang inilagay para sa mga naghihintay.
Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa isa sa mga upuan at doon siya umupo. Mula sa loob ng lobby ay may ilang empleyadong nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng salamin ng tinto. May ilan pang napapangiti habang kinukwento sa iba ang nangyari. Para sa kanila ay tapos na ang eksena. Ngunit hindi nila alam na may isa pang tao na matagal nang nakamasid sa lahat ng nangyari. Sa may gilid ng entrance ay may isang matandang security guard na tahimik lamang na nakatayo kanina pa. Nakita niya kung paanong pinagtawanan si Isel sa loob ng lobby. Narinig niya ang mga bulungan at ang mga pangungutya ng ilang empleyado. Hindi siya agad kumilos kanina dahil abala siya sa pagmomonitor ng mga pumapasok na sasakyan. Ngulit ngayon na nakaupo na si Isel sa labas, ay dahan-dahan siyang lumakad palapit sa babae. Ang pangalan ng guard ay Mang Tano. Matagal na siyang nagtatrabaho sa kumpanya. Halos lahat ng empleyado sa gusali ay kilala na niya, pati na rin ang kanilang mga ugali. Huminto siya sa harap ni Isel at bahagyang ngumiti. "Iha," malinahong niyang sabi, "ayos ka ba?" Dahan-dahang yumuko si Isel. Sa kanyang mukha ay may bakas pa rin ng kalmadong ekspresyon, ngunit hindi maikakailan na may lungkot sa kanyang mga mata. "Ayos lang po ako," sagot niyang mahina. Napabuntong hininga si Mang Tano habang bahagyang tumingin sa loob ng lobby. "Pasensya ka na sa nangyari kanina," sabi niya habang may ilan talagang ganyan dito. Bahagyang ngumiti si Isel. "Hindi naman po ako galit." Napatingin ang matandang guard sa kanya. Tila nagtataka kung bakit napakakalmadong babae kahit na pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Sandali siyang tumingin muli sa loob ng lobby kung saan makikita pa rin ang ilang empleyado na nagkukwentuhan tungkol sa nangyari. Pagkatapos ay muling bumaling kay Isel. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." Ngunit sa sandaling iyon ay hindi pa alam ng matandang guard na ang simpleng babae na kausap niya ay ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang takbo ng araw sa loob ng buong kumpanya. Tahimik lamang na nakaupo si Isel sa upuang malapit sa entrance ng gusali habang hawak ang kanyang lumang bag. Paminsan-minsan ay dumadaan ang ilang empleyado sa harap niya, ngunit wala ni isa man ang lumapit upang kausapin siya. Para bang wala na siyang halaga sa kanilang paningin matapos siyang paalisin mula sa lobby. Sa kabilang banda naman ng salamin ng lobby ay patuloy pa rin ang mga bulungan ng mga empleyado. May ilan pa ring nagkukwento tungkol sa nangyari kanina habang ipinapakita ang video na kumalat sa kanilang group chat. Sa isang sulok ay nakatayo si Sandro Virel habang kausap ang dalawang department head. Ngunit kahit abala siya sa pag-uusap, ay paminsan-minsan ay napapalingon pa rin siya sa entrance kung saan kanina naganap ang maliit na gulo. Samantala ay patuloy lamang na nagbabantay si Mang Tano malapit sa pintuan. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Isel na tahimik lamang na nakaupo. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang may pumasok na isang empleyado na halatang nagmamadali. "Sir Sandro?" sabi nito habang bahagyang hinihingal. Napalingon si Sandro. "Ano iyon?" "May dumating pong message mula sa executive office." Bahagyang nagkakunot ang noo ni Sandro. "Anong message?" Sandaling nag-atubili ang empleyado bago sumagot. "Parating daw po ang CEO." Sa loob ng lobby ay tila biglang nagbago ang hangin. Napatingin ang ilang empleyado sa kanila habang ang iba naman ay biglang natahimik. "Ngayon?" tanong ni Sandro na tila hindi inaasahan ang balita. "Opo sir, papunta na raw po siya dito sa building." Mabilis na nagkatiginan ang mga empleyado sa paligid. Ang CEO ng kumpanya ay hindi madalas bumisita sa opisina ng walang abiso. Kadalasan ay may schedule ang kanyang pagdating at ilang araw pa lamang bago iyon ay naghahanda na ang buong kumpanya. Ngulit ngayon ay biglaan ng balita.
Biglang naging abala ang mga empleyado. Ang receptionist ay agad na nag-ayos ng mesa habang ang iba naman ay nagmamadaling ayusin ang kanilang mga dokumento. May ilang empleyado ring nagmamadaling bumalik sa kanilang workstation. Si Sandro ay bahagyang napabuntong hininga. Ayusin ninyo ang lobby. Utos niya sa mga staff. Siguraduhin ninyong maayos ang lahat bago dumating ang CEO. Agad na kumilos ang mga empleyado. Ang mga papel na nakakalat sa mesa ay inayos. Ang ilang upuan na nakalihis ay ibinalik sa tamang pwesto. Maging ang receptionist ay nagmamadaling tingnan ang kanyang itsura sa maliit na salamin sa kanyang mesa. Habang nagmamadali ang lahat, ay may ilan pang nagbubulungan. Bigla naman yatang dumating ang CEO ngayon. Siguro may biglaang inspeksyon. Baka may problema sa kumpanya. Samantala ay hindi nila napansin na sa labas ng gusali ay tahimik pa ring nakaupo si Yesel. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw niya ang paggalaw ng mga tao sa loob ng lobby. Nakikita niya kung paano nagmamadali ang mga empleyado na tila naghahanda sa pagdating ng isang napakahalagang tao. Napansin iyon ni Mang Tano. Napakamot siya sa ulo habang nakatingin sa loob ng gusali. Mukhang may malaking bisita na darating, sabi niya kay Yesel. Tahimik lamang na tumingin si Yesel sa lobby bago muling ibaling ang tingin sa matandang guard. Ganun po ba? Bahagyang ngumiti si Mang Tano. Kapag dumarating kasi ang boss ng kumpanyang ito, nagkakagulo talaga ang lahat. Hindi sumagot si Yesel. Habang nakatingin lamang siya sa driveway ng gusali. Sa sandaling iyon ay may isang itim na sasakyan na papalapit sa gate ng kumpanya. Marahan itong pumasok sa driveway habang ang sikat ng araw ay kumikislap sa makintab nitong katawan. Napansin iyon ni Mang Tano. Napalingon siya sa sasakyan at bahagyang napataas ang kilay. Mukhang dumating na nga. Sa loob ng lobby ay may isang empleyado na sumilip sa salamin ng pintuan. Parating na ang sasakyan. Bigla nang nagkilos ang mga empleyado sa loob. Ang ilan ay pumila malapit sa entrance habang ang iba naman ay tumayo sa gilid upang salubungin ang pagdating ng kanilang pinuno. Si Sandro ay lumapit sa pintuan at tumayo sa unahan ng mga empleyado. Sa labas ay dahan-dahang huminto ang itim na sasakyan sa harap ng entrance. Tahimik na bumaba si Mang Tano mula sa kanyang kinauupuan upang buksan ang pintuan ng sasakyan. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi pa napapansin ng mga empleyadong naghihintay sa loob na ang babaeng kanilang pinahiya kanina ay nakaupo lamang ilang hakbang ang layo mula sa mismong sasakyang kanilang inaabangan. Huminto ang makintab na itim na sasakyan sa harap mismo ng entrance ng gusali. Agad na nagmamadaling lumapit si Mang Tano upang buksan ang pinto nito. Sa loob naman ng lobby ay maayos nang nakapila ang mga empleyado. Halos lahat ay tuwid ang tayo, pilit inaayos ang kanilang postura habang hinihintay ang pagbaba ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga kaninang nagbubulungan ay tila hindi na makapagsalita habang nakatutok ang kanilang mga mata sa sasakyang nasa labas. Dahan-dahang binuksan ni Mang Tano ang pintuan. Mula roon ay bumabang isang lalaking matangkad at elegante ang tindig. Nakasuot siya ng maayos na dark suit at ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang maramdaman ng lahat ang awtoridad niya. Siya si Alaric Sarmiento, ang CEO ng kumpanya. Sa sandaling makita siya ng mga empleyado sa loob, ay agad silang bahagyang yumuko bilang paggalang. "Magandang umaga po, sir." Sabay-sabay na bati ng ilan.
Tumanggo lamang si Alaric habang naglalakad papunta sa entrance ng gusali. Kalma ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata na tila sinusuri ang paligid. Si Sandro ang unang lumapit sa kanya. "Magandang umaga po, Sir Alaric," sabi niya habang bahagyang yumuko. "Hindi po namin inaasahan ang pagdating ninyo ngayong araw." Tahimik na tumanggo si Alaric, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip ay bahagya siyang napalingon sa gilid ng entrance. Doon niya nakita ang isang babaheng nakaupo sa upuan malapit sa driveway. Simple ang suot nito. Lumang bagang hawak. Tahimik lamang na nakaupo habang tila pinagmamasdan ng paligid. Sa sandaling iyon ay biglang huminto ang paglalakad ni Alaric. Napansin niyon ni Sandro. "Sir?" tanong niya. Ngunit hindi siya pinansin ng CEO. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumiko at naglakad papunta sa direksyon ng babaeng nakaupo. Sa loob ng lobby ay tila nagkatinginan ng mga empleyado. Nagtataka sila kung bakit hindi agad pumasok ang kanilang boss sa gusali. Si Sandro ay bahagyang napakunot ang noo, ngunit sumunod pa rin sa likod. Samantala ay tahimik lamang na nakaupo si Isel. Hawak pa rin niya ang kanyang bag habang nakatingin sa lupa. Hindi niya napansin na papalapit na si Alaric. Huminto ang CEO ilang hakbang mula sa kanya. Sandaling tumingin si Ma'am Tano sa kanila at bahagyang nagulat nang makita kung kanino papunta ang kanyang boss. Dahan-dahang tumingala si Isel. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alaric. May halong pag-aalala sa kanyang muka. "Bakit ka nandito sa labas?" tanong niya sa mahinaw na boses. Sa loob ng lobby ay tila tumigil ang oras. Napatingin ang lahat sa eksenang nagaganap sa labas ng salamin ng pinto. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Sandro ay biglang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng kanina lamang ay pinapaalis niya ay ngayon kausap ng mismong CEO ng kumpanya. Dahan-dahang tumayo si Isel mula sa kanyang kinauupuan. "Ayos lang ako," sagot niya ng mahina. Tumingin si Alaric sa kanya mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang simpleng damit nito at ang lungkot na bahagyang makikita sa kanyang mga mata. "Bakit ka nakaupo dito?" tanong niya muli. Sandaling tumahimik si Isel bago sumagot. "Pinapunta lang po ako dito sa labas." Sa loob ng lobby ay unti-unting nagkakaroon ng kabang maempleyado. Nagkatinginan sila habang pilit inuunawaan ang nangyayari. Lumapit pa ng isang hakbang si Alaric kay Isel. "Sino ang nagsabi sa iyong umupo dito sa labas?" Tahimik ang paligid. Kahit ang mga sasakyang dumaraan sa kalsada ay tila hindi na naririnig ng mga taong nakamasdan sa loob ng gusali. Sandaling tumingin si Isel sa lobby kung saan makikita ang mga empleyadong kanina pang nanlalait sa kanya. Kapag tapos, ay muli siyang tumingin kay Alaric. Hindi na niya kailangan magsalita. Dahil sa sandaling iyon ay tila naunawaan na ng CEO ang lahat. Sa loob ng lobby ay biglang naging mabigat ang hangin. Dahil sa paraan ng paglapit ni Alaric sa babae, ay unti-unti nang nagsisimulang mapagtantao ng mga empleyado na ang simpleng babaeng kanina nilang pinahiya ay hindi basta ordinaryong tao. At sa mga susunod na segundo ay tuluyan nilang malalaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ng kanilang nagawa. Nanatiling tahimik ang buong paligid habang nakatayo si Alaric sa harap ni Isel. Ang mga empleyado sa loob ng lobby ay
tila hindi makagalaw habang nakamasid sa nangyayari sa labas ng salamin. Ang ilan ay napapaatras pa ng bahagya, para bang unti-unti nilang nararamdaman na may mali sa sitwasyong kanilang kinasangkutan kanina. Si Sandro na kanina ay puno ng kumpiyansa ay nayon ay tila natigilan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang naglakad ang CEO papunta sa babaeng kanina lamang ay kanyang pinaalis. Sa isip niya ay baka kilala lamang ito ng boss, ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit ganoon ang paraan ng paglapit nito sa babae. Samantala ay nanatiling kalmado si Isel habang nakatayo sa harap ni Alaric. May bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Para bang matagal na siyang sanay sa mga ganitong sitwasyon. Sandaling nagkaroon ng katahimikan bago muling nagsalita si Alaric. "Bakit hindi ka pumasok sa loob?" Mahinahon niyang tanong. Hindi agad sumagot si Isel. Bahagya lamang siyang napatingin sa lobby kung saan makikita ang mga empleyadong kanina pa nanonood sa kanila. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Alaric. "Pinapapunta lang po ako dito sa labas," sagot niya ng simple. Sa sandaling iyon ay napansin ni Alaric ang bahagyang pamumula ng mga mata nito. Hindi niya kailangang marinig ang buong kwento upang maintindihan kung anong nangyari. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Pagkatapos ay bigla niyang ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Inabot niya ang kamay ni Isel. "Halika," sabi niya ng mahinahon. Napatingin si Isel sa kanya na tila nagulat sa ginawa niya. Sa loob ng lobby ay sabay-sabay na napalingon ng mga empleyado sa eksenang iyon. Ano ang ginagawa ng CEO? Iyon ang tanong na tila umiikot sa kanilang mga isip. Dahan-dahang naglakad si Alaric papasok sa lobby habang hawak ang kamay ni Isel. Napatigil ang lahat ng empleyado sa kanilang kinatatayuan. Ang ilan ay napapaatras pa ng kaunti, habang ang iba naman ay napalunok sa kaba. Si Sandro ay nakatayo pa rin malapit sa entrance. Halos hindi siya makagalaw habang papalapit sa kanya ang kanyang boss. Huminto si Alaric sa gitna ng lobby. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Tahimik ang paligid. Kahit ang tunog ng aircon ay tila maririnig na ng malinaw sa katahimikan ng sandaling iyon. Dahan-dahang binitawan ni Alaric ang kamay ni Isel, ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga empleyadong nakapaligid sa kanila. Sino ang nagsabi sa kanya na lumabas ng gusali? Tanong niya sa mababang boses. Walang sumagot. Nagkatinginan ng mga empleyado habang ang iba naman ay napapayuko. Muli niyang tinanong, "Sino?" Sa pagkakataong iyon ay napatingin ng ilang empleyado kay Sandro. Napansin iyon ni Alaric. Dahan-dahang lumingon siya sa supervisor. "Ikaw ba?" Napapasinghap ang ilang empleyado habang si Sandro ay tila nawalan ng boses sa loob ng ilang segundo. "Sir, akala ko po..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Tahimik na tumingin si Isel kay Isel. Pagkatapos ay muli niyang binaling ang mga empleyadong nakapaligid sa kanila. "May gusto akong ipaalam sa inyong lahat," sabi niya. Sa sandaling iyon ay tila mas lalo nang naging mabigat ang hangin sa loob ng lobby. Ang mga empleyado na kanina ay mayabang at mapanghusga ay ngayon ay tahimik na nakatayo, naghihintay sa sasabihin ng kanilang boss. Bahagyang inilapit ni Alaric ang kanyang kamay sa balikat ni Isel. Ang babaeng ito, sabi niya ng malinaw, ay hindi bisita. Hindi rin siya naghahanap ng trabaho dito. Sandaling tumigil ang kanyang boses. Pagkatapos ay diretso niyang sinabi ang mga salitang tuluyang nagpatigil sa lahat. "Siya ang asawa ko." Parang may sumabog na katahimikan sa loob ng lobby. Ang ilan ay napabuka ang bibig, habang ang iba naman ay napapaatras sa gulat.
Ang receptionist na kanina ay malamig ang pakikitungo kay Isel ay napahawak sa gilid ng kanyang mesa. Ang dalawang empleyadong babae na unang nangutya kay Isel ay tila namutla habang nakatingin sa kanila. Si Sandro ay tuluyang napayuko. Hindi nila akalain na ang simpleng babaeng kanilang pinagtawanan, pinahiya at pinaalis ay ang mismong asawa ng taong may hawak ng kanilang mga trabaho. Sa gitna ng katahimikan ay dahan-dahang muling nagsalita si Alaric. Matagal ko nang gustong malaman kung paano nyo tinakrato ang mga taong hindi nyo kilala. Tahimik ang lahat. Kaya pinayagan kong pumunta dito ang asawa ko nang walang nagsasabing kung sino siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa mga empleyadong nakapaligid sa kanina. At ngayon, alam ko na ang sagot. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng lobby matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Alaric. Halos walang gumagalaw. Ang ilan sa mga empleyado ay tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang narinig, habang ang iba naman ay halatang kinakabahan sa maaaring mangyari. Ang resepsyonista na kanina ay malamig ang pakikitungo kay Isel ay ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Dahan-dahan siyang napayuko habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang dalawang babaeng empleyado na unang nangitsya kay Isel ay tila nawalan ng kulay ang mga mukha. Ang kaninang mapang-asar na mga ngiti ay napalitan ng kaba at takot. Samantala si Sandro ay nakatayo pa rin sa gitna ng lobby. Halos hindi siya makagalaw habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang bigat ng nangyari. Ang babaeng kanina lamang ay kanyang pinaalis ay ang asawa ng CEO ng kumpanya. Dahan-dahang tumingin si Alaric sa paligid. Isa-isa niyang tinitignan ang mga empleyadong naroon. Tila binabasa ang kanilang reaksyon. Hindi niya kailangang marinig ang kanilang salita. Ang mga mukha pa lamang nila ay sapat na upang sabihin sa kanya ang lahat. Sa sandaling iyon ay biglang nagsalita ang isa sa mga empleyadong babae na kanina ay nangungutya. "Sir, pasensya na po. Hindi po namin alam." Ngunit hindi na siya pinatuloy ni Alaric. "Hindi ninyo kailangang malaman kung sino siya," mahinahon niyang sabi. "Ang kailangan ninyo ay marunong kayong rumispeto sa kahit sinong tao." Muli na namang bumalik ang katahimikan sa lobby. Ang ilan sa mga empleyado ay unti-unting napayuko. Ang iba naman ay hindi na makatingin sa direksyon ni Isel. Sa gilid ng lobby ay may isang lalaking empleyado na biglang naalala ang video na kumalat sa kanilang group chat. Napatingin siya sa kanyang cellphone na hawak pa rin niya. Doon ay makikita ang video ni Isel na naglalakad palabas habang ang ilan sa kanila ay tumatawa. Unti-unting napalunok ang lalaki. "Sir?" mahina niyang sabi habang bahagyang lumapit. Napatingin si Alaric sa kanya. "May video po kasi na..." Hindi niya natapos ang sasabihin, ngunit sapat na iyon upang makuha ang atensyon ng CEO. "Anong video?" Tahimik niyang iniabot ang kanyang cellphone. Kinuha iyon ni Alaric at tinignan ang screen. Sa loob ng ilang segundo ay pinanood niya ang video. Makikita roon si Isel na naglalakad palabas habang may mga bulungnan at tawa sa paligid. Makikita rin sa video ang ilang empleyadong nakangisi habang kinukunan siya. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Alaric. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lamang niyang ibinaba ang cellphone bago muling tumingin sa mga empleyado. "Kumalat ito sa group chat ng kumpanya?" tanong niya sa mababang boses. Walang sumagot. Ngunit ang katahimikan ng lahat ay sapat na upang kumpirmahan ang kanyang tanong. Sa gilid ay napayuko ang isa sa mga babaeng nag-record ng video. "Pasensya na po sir, hindi po namin sinasadya."
Hindi na siya nagpatuloy. Sa sandaling iyon ay unti-unti na uunawaan ng lahat ang bigat ng kanilang ginawa. Ang simpleng pangungutya na para sa kanila ay biro lamang ay ngayon naging ebidensya ng kanilang kawalan ng respeto. Si Isel na kanina patahimik ay bahagyang napayuko habang nakikinig sa usapan. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya tumitingin sa mga empleyadong nanlait sa kanya. Si Alaric ay muling tumingin sa video bago ibinalik ang cellphone sa may-ari. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap sa lahat ng empleyado sa lobby. Sa kanyang mga mata ay makikita ang malamig na galit na pilit niyang pinipigilan. Hindi niya kailangang sumigaw upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Sa sandaling iyon ay simula ng matanto ng mga empleyado na ang kanilang ginawa kanina ay hindi lamang simpleng pagkakamali. Isa itong bagay na maaaring magbago sa kanilang kapalaran loob ng kumpanyang iyon. Nananatiling tahimik ang buong lobby matapos mapanood ni Alaric ang video sa cellphone. Ang mga empleyado ay halos hindi na makahinga ng maayos habang naghihintay sa sasabihin ng kanilang CEO. Ang iba ay nakayuko na lamang, habang ang ilan naman ay pilit na iniiwas ang kanilang mga mata sa direksyon ni Alaric at Giselle. Si Sandro na kanina ay mayabang na nag-uutos ay ngayon ay tila nawalan ng lakas. Nakayuko siya habang nakatayo sa gitna ng lobby, ramdam ang mabigat na tingin ng kanyang boss. Sa kabilang banda ay tahimik lamang si Giselle. Nakatingin siya sa sahig habang hawak ang kanyang bag, tila ayaw niyang maging sentro ng gulo na nangyayari. Ilang segundo pa ang lumipas bago muling nagsalita si Alaric. Napakalinaw ng video, sabi niya sa mababang boses. Walang sumagot. Makikita sa video kung paano ninyo siya pinagtawanan. Dagdag niya habang dahan-dahang tumingin sa paligid. Isa-isang napalunok ang mga empleyado. Ang dalawang babaeng unang nangutya kay Giselle ay hindi na halos makatingin. Bahagya silang napaatras habang ang kanilang mga mukha ay namumutla. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang isa sa kanila. Lumapit siya ng ilang hakbang kay Giselle at Alaric. Sir, pasensya na po, hindi po namin alam na... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil agad siyang pilutol ni Alaric. Hindi ninyo kailangang malaman kung sino siya, sagot niya ng kalmado ngumit mabigat ang tono. Napayuko ang babae habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Kasunod niya ay lumapit din ang isa pang empleyado. Sir, patawad po, biro lang po talaga iyon kanina. Ang isa pang lalaki ay sumunod din. Hindi po namin sinasadya, sir. Akala lang namin... Unti-unting dumami ang mga empleyadong lumalapit. Halos lahat ay nagsisimulang sumalita, humihingi ng tawad at nagpapaliwanag sa kanilang ginawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay nanatiling tahimik si Alaric. Pinagmasdan niya ang mga taong nasa harap niya. Ang mga taong kanina lamang ay tumatawa at nangungutya ay ngayon ay nagmamakaawa na. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago muling nagsalita. Para sa inyo, biro lamang iyon, sabi niya sa mababang boses. Walang sumagot. Makikita sa video kung paano ninyo siya pinagtawanan, dagdag niya habang dahan-dahang tumingin sa paligid. Isa-isang napalunok ang mga empleyado. Ang dalawang babaeng unang nangutya kay Giselle ay hindi na halos makatingin.
Bahagya silang napaatras habang ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ang isang babae ay muling lumapit kay Giselle. "Ma'am, patawad po talaga. Hindi ko po alam na..." Ngunit si Giselle ay bahagyang ngumiti lamang. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay tumingin lamang siya kay Alaric. Si Alaric naman ay tumingin muli sa lahat ng empleyado sa lobby. Ang kanyang mukha ay hindi galit, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman ng lahat ang paparating na desisyon. Sa sandaling iyon ay unti-unti nang nauunawaan ng mga empleyado na ang simpleng paghingi ng tawad ay maaaring hindi sapat upang mabura ang kanilang ginawa. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng lobby habang nakatayo si Alaric sa gitna ng mga empleyado. Ang ilan ay patuloy na nakayuko. Ang iba naman ay tila hindi na makatingin sa direksyon ni na Alaric at Giselle. Ang mga salitang sinabi ng CEO kanina ay malinaw na tumimo sa kanilang isipan. Si Sandro ay nakatayo lamang sa harap ni Alaric habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam niyang hindi ito magiging magaan. Samantala, si Giselle ay nananatiling tahimik sa tabi ni Alaric. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang ipaalala sa lahat ang kanilang ginawa. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling nagsalita si Alaric. Kung ang isang kumpanya ay puno ng mga taong marunong lamang humusga sa kapwa, sabi niya sa mahinahong boses, "Hindi ko masasabing karapat-dapat kayong magtrabaho dito." Lalong napayuko ang mga empleyado. Sa gilid ng lobby ay may ilan ng hindi mapigilang mapaiyak. Ang receptionist ay patuloy na pinupunas ang kanyang mga mata habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang dalawang babaeng empleyado na unang nangutya kay Giselle ay halos hindi na makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Muli silang lumapit kay Alaric. "Sir, patawad po. Hindi na po mauulit," sabi ng isa habang umiiyak. Ang isa pa ay halos hindi na makapagsalita. "Sir, sana po mapatawad ninyo kami." Ngunit nanatiling kalmado si Alaric. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi rin siya nagpakita ng galit. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pagkadismaya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng HR office na nasa kabilang bahagi ng lobby. May ilang empleyado roon na nakamasid lamang sa nangyayari. Tinawag niya ang isa sa kanila. Lumapit dito si Marites, ang HR manager ng kumpanya. Halata sa kanyang mukha ang kaba habang papalapit siya sa CEO. "Sir," mahina niyang sabi. Tumingin si Alaric sa kanya. "Ihanda mo ang records ng lahat ng empleyadong sangkot sa nangyari kanina." Napatingin si Marites sa kanya na tila nagulat. "Sir, lahat po?" Tahimik na tumanggo si Alaric. Lahat ng nangbastos, lahat ng nangutya, at lahat ng nagpakalat ng video. Unti-unting napuno ng takot ang mukha ng mga empleyado. Ang ilan ay napaatras pa ng kaunti habang naririnig ang mga salitang iyon. Ang dalawang babaeng nag-record ng video ay halos hindi na makapaniwala. "Sir, maawa po kayo," bulong ng isa habang nanginginig ang kanyang boses. Si Sandro ay bahagyang lumapit kay Alaric. "Sir, kung may kasalanan man po dito, ako na lang po ang managot. Wag na po ang iba." Ngunit umiling si Alaric. "Hindi lamang ikaw ang may kasalanan," sagot niya. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga empleyado. Ang respeto sa kapwa ay hindi dapat itinuturo lamang kapag may nakakakita.
Ang lobby ay muling napuno ng katahimikan. Dahan-dahang nagsalita si Alaric. Simula ngayon, ang mga empleyadong sangkot sa pangyayaring ito ay hindi na bahagi ng kumpanyang ito. Parang tumigil ang oras sa loob ng lobby. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig sa gulat. Ang iba naman ay napaluha habang napaatras sa kanilang kinatatayuan. Ang receptionist ay tuluyang napaupo sa kanyang upuan habang umiiyak. Ang dalawang babaeng nangutya kay Giselle ay tila nawalan ng lakas sa kanilang mga tuhod. Si Sandro ay hindi na makapagsalita. Ang mga empleyadong kanina lamang ay nagtatawanan ay ngayon ay tahimik na nakatayo, tila hindi matanggap ang desisyong kanilang narinig. Si Marites mula sa HR ay bahagyang napalunok bago tumanggo. "Opo sir," mahina niyang sabi. Habang isa-isang nagkakaintindihan ang mga empleyado sa nangyari, ay nanatiling tahimik si Giselle sa tabi ni Alaric. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nagpakita ng tuwa sa nangyari. Sa halip ay nakatingin lamang siya sa mga taong na ngayon ay nagdudurusa dahil sa sarili nilang ginawa. Ang araw na nagsimula sa pangungutya at pagmamaliit ay ngayon nagbunga ng isang desisyong magpapabago sa buhay ng maraming tao sa loob ng kumpanyang iyon. Matapos sabihin ni Alaric ang kanyang desisyon ay tila tuluyang nabalot ng katahimikan ng buong lobby. Walang halos makapagsalita. Ang ilang empleyado ay nakatayo lamang na parang nawalan ng lakas, habang ang iba naman ay tahimik na umiiyak. Ang kaninang maingay at puno ng bulungan na lobby ay ngayon parang napuno ng mabigat na hangin. Ang HR manager na si Marites ay agad na naglakad pabalik sa kanyang opisina upang ihanda ang mga dokumentong kailangan. Alam niyang hindi biro ang utos ng CEO. Kapag si Alaric ang nagsalita ng ganitong klaseng desisyon, hindi na iyon mababago. Isa-isang napaupo ang ilang empleyado sa mga upuan sa lobby, habang pilit nilang inuunawa ang nangyari. Ang receptionist na kanina ay malamig ang pakikitungo kay Isel ay patuloy na umiiyak habang nakahawak sa kanyang mesa. Hindi niya inakala na ang simpleng pangungutya na ginawa niya ay magiging dahilan ng pagkawala ng kanyang trabaho. Samantalang ang dalawang babaeng unang nangutya kay Isel ay tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay namumutla habang ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Si Sandro naman ay nakayuko pa rin sa harap ni Alaric. Hindi niya magawang tumingin sa kanyang boss. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang eksena kanina kung paano niya pinaalis si Isel sa lobby. Tahimik na pinagmasdan ni Alaric ang lahat ng ito. Hindi siya nagsalita agad. Para bang hinahayaan niyang maramdaman ng bawat isa ang bigat ng kanilang ginawa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Isel. Hawak pa rin ang kanyang bag. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit makikita sa kanyang mukha na hindi siya komportable sa nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, ay bahagyang lumapit si Isel kay Alaric. "Alaric," mahina niyang tawag. Napatingin sa kanya ang CEO. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, ay siya naman ang nagsalita. "Hindi ko naman gustong may mawala ng trabaho dahil sa nangyari kanina," sabi niya ng mahinahon. Ang mga empleyadong nakakarinig sa kanyang sinabi ay unti-unting napatingin sa kanya. May ilan na tila nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga salita. Patuloy na nagsalita si Isel habang nakatingin sa mga taong nasa lobby. "Ang totoo, hindi naman ako galit sa inyo. Ang ilan sa mga empleyado ay lalo pang napaluha. Alam kong hindi ninyo ako kilala, at alam kong sa unang tingin ay iisipin ninyo na isa lamang akong ordinaryong taong naligaw dito." Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "Pero sana, bago ninyo husgahan ng isang tao, alalahanin ninyo na hindi ninyo alam kung sino siya o kung anong pinagdaraanan niya." Tahimik na nakinig ang lahat. Ang simpleng paraan ng pagsasalita ni Isel ay tila mas tumimo sa kanila kaysa sa galit na maaaring ipakita ng CEO. Patuloy siyang nagsalita. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa damit na suot niya, sa bag na dala niya, o sa kung gaano siya kayaman. Ang tunay na halaga ng isang tao ay makikita sa paraan kung paano siya gumagalang sa kapwa. Sa sandaling iyon ay tila mas lalong bumigat ang pakiramdam ng mga empleyado. Marami sa kanila ang napayuko dahil sa kahihiyan.
Si Sandro naman ay tuluyang napaluha habang nakatingin sa sahig. Dahan-dahang tumingin si Alaric kay Ezel. Ramdam niya ang kabutihan ng puso ng kanyang asawa, ngunit alam din niyang kailangan pa rin na magkaroon ng aral lang nangyari. Pagkatapos ay muling humarap si Alaric sa mga empleyado. Narinig niya ang sinabi ng asawa ko. Sabi niya, unti-unting tumingin sa kanya ang mga empleyado. Ang respeto sa kapwa ay hindi dapat pinipilit, dapat itong kusang lumalabas sa inyong pagkatao. Sandaling tumigil ang kanyang boses bago siya muling nagsalita. Ang nangyari ngayon ay hindi ko gustong mangyari sa kahit sinong tao na papasok sa kumpanyang ito. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang tungkol sa trabaho o pera. Ito ay tungkol sa integridad at paggalang sa kapwa. Sa gilid ng lobby ay bumalik si Marites na may dalang ilang dokumento. Tahimik na tinignan ito ni Alaric bago muling tumingin sa mga empleyado. Ang araw na ito ay magsisilbing aral sa lahat ng naririto. Hindi lamang para sa mga nawalan ng trabaho, kundi para rin sa mga natirang empleyadong mananatili sa kumpanyang ito. Sa huling pagkakataon ay tumingin siya sa buong lobby. Simula ngayon, sisiguraduhin ko na ang kumpanyang ito ay magiging lugar kung saan ang bawat tao ay ginagalang, kahit sino pa siya. Sa gitna ng katahimikan ay dahan-dahang hinawakan ni Alaric ang kamay ni Ezel, at sa sandaling iyon ay tuluyang naunawaan ng lahat ng nasa lobby ang tunay na kahulugan ng respeto na tagal nilang nakalimutan.